Nananaginip ba sila dahil parang hindi maaaring mangyari iyon? Ngumiti lamang si Van at ipinahayag na marahil ay dapat na siyang magtayo ng bahay para kina Zara at Flamria. Pagkasabi niya nito, napaluhod si Ortho at sumigaw sa pagkatalo kaso hindi ito pinansin ni Van at tinanong si Plural kung kumusta ang dungeon. Sinabi nitong tila kakaunti ang mga halimaw sa paligid subalit ang pasukan ay nasa isang malalim na bitek ng lupa kaya delikado ang lokasyon. Inamin ni Van na mukhang mahirap nga iyon at binanggit ni Plural na aabutin ng 2 hanggang 3 oras sakay ng karwahe. Ipinaliwanag din niya na karaniwang malupit ang natural na kapaligiran sa paligid ng mga dungeon, kaya bagamat maaaring magtayo ng maliliit na base at walang nakapagtayo ng malakihang istruktura hanggang ngayon. Matagal siyang tinitigan ni Van at napansin niyang tila may nais pa itong sabihin. Sa wakas ay nagsalita si Plural at sinabing kaya niya itong gawin at hindi na ito ikinagulat ni Van dahil inaasahan na niya iyon, kaya binanggit niyang napakapanganib ng kagubatan at may curfew pa siya kaya hindi siya maaaring magtagal sa labas. Tiniyak ni Pluriel na protektahan nila siya at ilang beses na silang nakapunta sa dungeon kaya hindi iyon mapanganib. Gusto lang ni Van na mag-enjoy sa kanyang pagbuo ng lungsod sa nayon subalit hindi umatras si Pluriel. Kaya sinabi niya na kung ganoon ay kailangan siyang dalhin sa dungeon at kailangan niya ng mga panghimagas at mga gamit para sa pag-idlip, isasama rin nila ang kanyang mga tagapaglingkod na sina Till at Thompson pati si Aret, kaso dahil abala sina Dee at Esparta sa pagtatayo ng lungsod ay mananatili sila sa nayon. Kailangan din nila ng maraming tao na magbabantay sa kanila sa buong biyahe. Ngumiti si Van nang may panlilin lang dahil alam niyang hindi makatwiran ang kanyang hinihingi at umaasa siyang makakapanatili siya sa nayon, kaso ngumiti lamang si Plural at masayang sinabing paghandaan nila ang lahat upang makaalis kinabukasan. Napahinto si Van, ngunit hindi siya pinansin ni Plural at masayang ipinaalam kay Ortho na sasama si Van kinabukasan para sa pagtatayo ng base kaya dapat na silang maghanda. Kinabukasan, nasa loob si Van ng karwahe kasama ang lahat ng kanyang hinihingi at maraming adventurer ang nagbabantay sa kanila. Napansin niyang medyo nahilo si Thompson habang papunta sila sa dungeon at nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala. Everyone's fighting on the expedition. The Korea Order ranks third, the Japan Order ranks second, but our Southeast Asia Order hold a firm first place. Everyone's asking how to score big for their guild. It's actually simple. At nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala. Nakakita sila ng isang higanteng troll ngunit hindi nag-atubili ang mga bagong adventurer na talunin ito, kahit mahusay sila ay naiirita si Van sa kanilang malalakas na sigaw pero wala rin naman siyang magagawa. Makalipas ang ilang sandali, nagbago ang tanawin at mas na-enjoy ng mga babae ang magandang tanawin at napansin nilang mas presko at sariwa ang hangin. Masaya si Van na kahit papaano ay nag-e-enjoy ang mga babae sa paglalakbay hindi tulad ni Kamsan. Ipinaalam ni Ortho na malapit na sila kapag natawid na nila ang susunod na bahagi, kaya sumasando si Van palabas ng karwahe upang tingnan kung ano ang tinutukoy nito at agad na natarante si Van sa kanyang nakita at inutusan silang ihinto kaagad ang karwahe. Huminto ang mga adventurer ngunit nagtataka sila dahil malapit na sila. Bumababa si Van upang kumpirmahin ang dahilan ng kanyang takot at nakita niya ang isang adventurer na basta na lamang naglalakad at nagbabalanse sa isang troso na nagdudugtong sa magkabilang gilid ng bangin. Hindi nila maintindihan kung ano ang mali at napagtanto ni Van na tila walang konsepto ng safety first ang mga adventurer, kaya hiniling niya sa kanila na pag-isipan ang ganitong mga lugar kung saan isang maling hakbang lang ay maaaring ikakamatay. Nalilito pa rin sila, kaya pinaupo niya sila ng nakaluhod upang pag-isipan ang kanilang pagkakamali, samantala ay patuloy namang tumalon si Zara sa troso at sinabing masaya ito kaya dapat subukan din ni Van. Tinanong siya ni Van kung ano ang mangyayari kung sisipain niya ang troso ngayon, agad na natatarante si Zara at iginiit na mamamatay siya at ipinaliwanag ni Van sa lahat na kahit magaan ang galaw ni Zara, maaaring gumugulong o mababali ang troso at mahulog siya sa bangin. Nang maunawaan na nila ito, tinanong ni Van kung ano ang dapat gawin sa mga troso, ngunit hindi pa rin siya seryosong pinapansin ng mga adventurer at binabantaan niya silang hindi niya itutuloy ang pagtatayo ng base kung hindi sila makikinig. Pagkatapos ay sinabi niyang ang tamang sagot ay magtayo ng matibay na tulay, tatawid lamang sila kapag sigurado ng ligtas at dahil dito, sa wakas ay nakarating sila sa pasukan ng dungeon at napansin ni Van na masikip ang lugar at delikado ito, kaya iniisip niya kung anong mga pasilidad ang dapat itayo. Iminungkahi ng mga bagong adventurer ang isang sugal,
tavern at amusement park, ngunit agad itong tinanggihan ni Van at nagpasya siyang magsimula sa paggawa ng isang malaking tarangkahan sa pasukan ng dungeon upang pigilan ang mga halimaw na makalabas. Pagkatapos nito, nagtayo siya ng pasilidad na maaaring tuluyan ng mga adventurer at tumulong ang lahat sa proseso. Iniisip ni Van na kung maayos ang pagkakagawa ay mas malayo ang mararating ng mga adventurer sa dungeon. Nang matapos ang malaking base ay agad pumasok ang mga adventurer upang tingnan ang loob. Sa unang palapag ay may maluwang na rest area at imbakan at sa ikalawang palapag ay may cafeteria. Sa ikatlong palapag naman ay ang tulugan na may malambot na kama para sa lahat. Gumawa rin si Van ng terrace na may tanawing kalikasan upang may lugar silang makapagpahinga. Pinuri siya ni Natil at Thompson sa kahangahangang ginawa niya dahil maaari na ngayong magpahinga ang lahat sa pagitan ng kanilang pagpasok sa dungeon. Binanggit din ni Van na nagtayo siya ng mga tangke ng tubig at rain catchers sa bubong na maaaring gamitin para sa mga palikuran. Binalaan niya silang hindi ito maaaring inumin ngunit tila hindi ito naintindihan ng mga adventurer. Sinabi ni Van kay Ortho na iiwan niya sa kanya ang pamamahala ng base kaya kailangan niyang bantayan ang lahat. Makalipas ang ilang sandali ay napansin ni Van na dumidilim na, kaya't nagpanik siya at binanggit na kailangan na nilang bumalik dahil magagalit si Esparta. May napansin si Aret na kumikislap na bato at nagulat si Van nang makita niyang ito ay Mayat Hill ore, isang napakagandang tuklas at nagdiwang ang lahat at kinolekta ang ore bago bumalik sa nayon, kung saan naghihintay si Esparta na may nakakatakot na ekspresyon. Natakot si Van nang makita niyang nakangiti si Esparta dahil hindi ito karaniwan at lalo itong nakakatakot. Kalmadong sinabi ni Esparta na kailangan nilang mag-usap subalit natatarante si Van at humingi ng tulong. Wala ring magawa si Natil at Kamsan sa sitwasyon kaya't nakiusap si Van kay Ortho na tulungan siya. Iginiit na nangyari ito dahil tinulungan niya ang mga adventurer at kitang-kita ang takot kay Ortho. Pero tinanggap niya ang responsibilidad at sinubukan na tulungan si Van na sinasabing may bahagi rin sila sa nangyari. Ngunit sa kabila ng pagtatangka niyang tumulong, nawala ang ngiti ni Esparta at inutusan siyang manahimik at agad umatras si Ortho at wala na siyang nagawa at umiiyak si Van at humihingi ng tawad habang hinihila siya ni Esparta palayo, nangangamba sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Kinabukasan ay makikitang naglalakad sina Van at Aret sa bayan. Habang naglalakad sila ay napansin ni Van na matagal na ring nananatili si Aret sa nayon at tinanong niya ito kung balak ba niyang manatili roon ng tuluyan. Sandaling nag-atubili si Aret bago sumagot at inisip ni Van na marahil ay iniisip pa rin niya ang tungkol sa pagpapakasal o pakikipag-engage, kaya sinabi niya rito na huwag isipin ang mga inaasahan ng ibang tao at sa halip ay mag-focus sa kung ano talaga ang gusto niya. Namula si Aret at inamin na gusto niyang ma-engage kay Van at namula rin si Van. Halatang masaya siya sa narinig na kahit pilit niyang hindi ipinapakita ang sobrang tuwa at pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sina Bell at Rango mula sa Royal Capital. Matagumpay nilang naitatag ang kanilang trading company at nagpasalamat sila kay Van dahil alam nilang hindi nila iyon magagawa kung wala ang suporta niya. Pagkatapos ay ibinigay nila kay Van ang napagkasundoan na bayad na 30 platinum coins. Lubos na nagpasalamat si Van at ipinasa niya ang pera kay Til at nang hawakan ni Til ang mga barya, halos wala siyang masabi at ito ang unang pagkakataon na nakahawak siya ng ganoong kalaking halaga ng pera. Pagkatapos nito, binanggit ni Common na hindi na babalik si Panamere sa nayon dahil may kailangan siyang asikasuhin sa teritoryo ng Count Ferdinando. Gayunpaman ay ipinaliwanag din ni Nabel at Rango na sinabi ni Panamere na mas mabuting bumuo siya ng alyansa kay Van kaysa manatili sa ilalim ng Count. Ibig sabihin, malamang ay mas madalas siyang makikita sa paligid at talagang nagulat si Van sa balitang ito. Sa una ay inisip niyang ibig sabihin nito ay balak ni Panamere na manirahan ng tuluyan sa kanilang nayon, nilinaw nila na hindi siya talaga titira sa loob ng nayon. Sa halip ay bibigyan siya ng lupain malapit sa nayon at pag-isipan man ito ni Van, na pagtanto niyang malamang ay mangyayari rin iyon balang araw at si Panamere ay isang taong laging nakakamit ang gusto niya. Sa huli ay ipinakita ni Nabel at Rango kay Van ang isang obra maestra na binili nila mula sa Royal Capital. Sa unang tingin ay mukhang isang ordinaryong kahon lamang ito subalit nang buksan nila ito, nagbago ang kahon at naging parang isang mekanikal na crossbow na ikinagulat ni Van. Ayon sa kanila ang kagamitang ito ang pinakabagong teknolohiya, kaya nitong magpaputok ng hanggang 10 beses ng sunod-sunod. Naniniwala si Nabel at Rango na magagamit ito ni Van upang makagawa ng mga bagong ballistic
natuwa si Van at agad siyang nagsimulang mag-isip ng iba't ibang posibilidad na maibibigay ng kagamitang ito. Matapos pagmasdan ang mekanikal na crossbow ng ilang sandali, mabilis itong ginaya ni Van gamit ang isa sa kanyang mga cube at sinubukan niya ang kopya kaso agad niyang napagtanto na hindi niya ito nagawang perpekto. Nang makita ito ay naunawaan ni Aret na kahit si Van ay hindi rin perpekto. Kahit siya ay maaaring magkamali at nabigo, bahagyang natawa si Van at sinabi sa kanya na marami rin siyang nabigong bagay maliban sa kanyang production magic. Hindi rin daw siya magaling sa maraming bagay at nagulat si Aret dito. Akala niya noon si Van ang uri ng taong kayang gawin ng maayos ang lahat. Pagkatapos ay tinanong ni Van si Art tungkol sa kanyang kakayahan sa mahika. Naging hindi komportable si Art sa tanong at sandaling nag-atubili bago sumagot. Napansin ni Till ang kanyang pag-alinlangan at sinabi kay Art na hindi niya kailangang sumagot kung ayaw niya. Hinding-hindi siya pipilitin ni Van, sinabi ni Art na ayos lang at sa wakas ay ibinunyag na mayroon siyang kakayahan sa marionette magic at agad itong naunawaan ni Van. Ang marionette magic ay kadalasang tinatanggihan at minamaliit ng iba, kaya malinaw kung bakit hindi kumpiyansa si Art tungkol dito. Dahil hindi pa kailanman nakakita si Van ng marionette magic at hiniling niya kay Art na ipakita ito, ang marionette magic ay pangunahing ginagamit upang kontrolin ang mga puppet at upang tulungan siya, gumawa si Van ng isang puppet gamit ang isa sa kanyang mga block at hiniling kay Art na ipakita ang kanyang kakayahan. Ginamit ni Art ang kanyang mahika sa puppet at nagsimula itong gumalaw na parang buhay. Lubos na nagulat si Van at agad niyang niyakap si Art dahil nakikita na niya ang malaking potensyal ng kapangyarihan nito. Napansin din ni Till ang potensyal at dahil alam niyang magaling si Art sa pagpapagalaw ng mga puppet ng maganda at maayos, iminungkahi niya na magdaos sila ng maliit na puppet show para sa mga taga-nayon. Naniniwala siyang magugustuhan ito ng lahat at binanggit din niya na maaari silang gumawa ng puppet gamit ang Mayet Hill Aura na natagpuan ni Art noong isang araw. Kahit ganoon, nag-alangan pa rin si Art at sinabi niyang ang kanyang mahika ay hindi para magpabilib sa ibang tao. Maingat na ipinaliwanag ni Van na minsan ay ganoon din ang naramdaman niya, tinawag pa nga siyang kabiguan ng kanyang ama dahil production magic lamang ang mayroon siya. Subalit ang parehong production magic na iyon ang nagbigay sa kanya ng kakayahang tulungan ang nayon at magdala ng kaligayahan sa mga taong nasa paligid niya. Sa wakas ay may mahalagang bagay na naunawaan si Art at hanggang ngayon, palagi niyang iniisip na wala siyang silbi at wala siyang halaga. Talagang naniwala siya na wala siyang tunay na talento, pero matapos niyang makita na minsan ay nahirapan din si Van subalit nagawa pa rin itong magpatuloy at nagsimula siyang mag-isip ng iba, iginiit niya sa sarili na kung nagawa ni Van na malalampasan ang kanyang mga pagdududa at magtagumpay, kaya rin niyang gawin iyon. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng maliit na apoy ng paniniwala sa sarili at ng gabing iyon, nagtipon ang mga taga-nayon sa town square at nagbubulungan sila sa isa't isa at nalilito kung bakit sila tinawag doon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay lumapit si Van at inanunsyo na magpapakita si Art ng isang palabas para sa lahat at isang puppet na kasing laki ng tao ang dinala at inilagay sa harap ng mga tao. Huminga ng malalim si Art at sinimulang gamitin ang kanyang mahika. Dahan-dahan niyang pinayuko ang puppet at nang makita ito ng mga taga-nayon, agad nilang nakilala ang uri ng mahika na ginagamit niya at ito ay marionette magic. May ilan sa kanila ang agad na nakaalala na noon ay may mga taong nagtangkang umatake sa royal family gamit ang parehong uri ng mahika. Kumalat ang mga usapan sa paligid at narinig iyon ni Aret. Agad niyang naisip na hinuhusgahan siya ng mga taga-nayon at minamaliit siya at napansin agad ni Van ang ekspresyon sa kanyang mukha. Alam niyang hindi komportable si Art. Naiintindihan niyang nag-aalala ito kung ano ang iisipin ng lahat matapos ang kanyang pagtatanghal. Pakiramdam niya ay napakaliit niya at parang nakatutok ang lahat ng mata sa kanya na handang punahin siya at sa isang sandali, naisip niyang tumakbo palayo. Ngunit sa halip na tumakas ay pinatatag ni Art ang kanyang sarili, tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagpatuloy at maayos at elegante siyang kumilos habang ginagabayan ang puppet sa isang sayaw. Ang puppet ay nagsimulang magmukhang halos nabubuhay habang sinusundan ang kanyang galaw. Tahimik na nanood ang mga tao. Ang walang buhay na hugis ay gumagalaw ngayon ng napakaganda na parang may sariling kaluluwa at muli, napagtanto ni Van kung gaano kahanga-hanga ang marionette magic. May kakayahan itong magbigay ng buhay sa mga bagay na hindi kayang gumalaw sa sarili nila at nang matapos ang sayaw, dahan-dahan na humarap si Art sa mga tao at inihanda niya ang sarili sa masakit na salita at pang-iinsulto.
inaasahan niyang makakatanggap siya ng galit at pagtanggi dahil sa mahika na ginamit niya. Ngunit may hindi inaasahang nangyari at biglang nagsigawan ang mga taga-nayon sa tuwa, ang ilan pa nga ay sumigaw na ulitin niya ang palabas at lumapit si Van sa kanya at iginiit na nagawa niya ito, ang takot na matagal niyang dala ay unti-unting nawala. Dahil sa matinding emosyon ay tumakbo si Art papunta kay Van at niyakap siya habang nagpapasalamat, binanggit niyang tinulungan siya ni Van na maunawaan ang isang mahalagang bagay na ang lakas na iyon ay matagal nang nasa loob niya, kailangan lamang niya ng taong tutulong upang makita iyon. Kinabukasan, bumalik si Panamera mula sa Royal Palace at matapos makipag-usap kina Art at Van ng ilang sandali, nagulat siya dahil malinaw niyang nakikita na malaki ang ipinagbago ni Art mula noong huli silang nagkita, may bago na itong kumpiyansa sa sarili. Halatang may magandang impluwensya si Van sa kanyang pag-unlad, tinanong ni Panamera si Van kung anong klaseng paraan ang ginamit niya upang mangyari ang ganitong pagbabago at simple lamang ang sagot ni Van, hindi kailanman nagkulang sa talento si Art. Ang kulang lamang sa kanya ay kumpiyansa sa sarili, ang ginawa lang niya ay tulungan si Art na makita kung gaano talaga kahanga-hanga at kalakas ang kanyang mahika at humanga si Panamera sa sagot na iyon, ngunit agad niyang naalala kung bakit siya talagang pumunta roon. Sinabi niya kay Van na yumukod dahil dumating na ang kanyang kamahalan at walang pag-alinlangan ay napaluhod si Van, ipinakilala siya kay Dino at ito ang hari ng Scuderia at kasama ang Chancellor ng hari na si Aperta. Ipinahayag ni Haring Dino kay Van na opisyal na siyang ginawaran ng titulong Baron, ibig sabihin ay kabilang na siya ngayon sa mababang ranggo ng Maharlika, pinayuhan siya ng hari na maglingkod ng tapat sa bansa at laging kumilos para sa ikabubuti ng kaharian. Bukod doon, narinig din ni Dino na may natuklasang dungeon si Van sa lugar na iyon at sinabi niyang magpapadala siya ng tao upang imbestigahan ito sa ibang araw. Narinig din ng hari na nagawa nilang talunin ang isang forest dragon. Dahil dito, personal siyang pumunta upang tiyakin kung totoo ang kwento at hiniling niya kay Van na magbigay ng tapat at detalyadong paliwanag tungkol sa nangyari. Pumayag si Van kaso sinabi rin niya na maaaring mukhang kakaiba ang kwento. Nag-aalala siya na baka isipin ng hari na nagsisinungaling siya, kaya't hiniling niya kay Dino na maging bukas ang isip habang nakikinig at wala namang problema si Dino rito at pumayag siya. Sinimulan ni Van ang pagpapaliwanag tungkol sa mga sandata na pang-opensa at pang-depensa ng nayon. Sinuri ni Aperta ng mabuti ang mga kagamitan lalo na ang mga ballistic. Naiintindihan niyang kahit mahusay ang ballistic sa pag-atake mula sa malayong distansya, hindi ito palaging praktikal gamitin sa pang-araw-araw na sitwasyon. Hindi lubos na sumang-ayon si Van dito. Upang patunayan ang kanyang punto ay nagpasya siyang ipakita kung gaano kalakas ang sandata at inutusan niya si Kamshin na magpaputok mula sa ballistic. Nang gawin ito ay agad na ipinakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng sandata. Nagulat ang hari dahil hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang pinsalang kayang gawin ng sandata. Mas lalo pang nagulat si Dino nang malaman niyang si Van mismo ang gumawa ng lahat ng materyales na ginamit sa pagbuo ng mga sandata na ito. Hindi siya makapaniwala na kayang idisenyo at likhain ng isang tao lamang ang lahat ng iyon. Para sa kanya ay parang imposible iyon at alam ni Van na maaaring mukhang hindi kapanipaniwala ang kwento, kaya sinabi niya kay Dino na ipapaliwanag muna niya kung paano nila itinayo ang mga rampart sa paligid ng nayon. Inisip ni Aperta na tiyak na inabot ng maraming taon ang paggawa ng mga pader na iyon. Subalit ipinaliwanag ni Van na hindi ito tumagal ng higit sa 4 na buwan upang matapos at dahil dito, lubos na nagulat sina Dino at Aperta at pagkatapos nito ay dinala ni Van ang mga ito sa paglilibot sa nayon at habang naglalakad sila, mainit na binabati ng mga taga-nayon si Van. Nang makita ito ay napagtanto ni Dino na napakalakas at positibo ng relasyon ni Van sa mga taong nakatira sa nayon. Mas lalo pang nagulat si Dino nang makita niya ang isang ilog na puno ng mga palo at ang mga nilalang na ito ay napakabihira sa kalikasan, at ang makakita ng napakarami sa iisang lugar ay isang napakapambihirang tanawin. Nagpatuloy ang kanilang paglilibot at ipinakita ni Esparta kung paano niya ginagamit ang Earth Magic upang gumawa ng matibay na pundasyon para sa pader. Pagkatapos ay ginamit ni Van ang kanyang Production Magic upang gawing matibay na rampart ang istruktura. Ang panunood nito ay lubos na ikinagulat ni Dino at Aperta. Kalaunan ay nalaman nila at Esta na dumating ang hari ng bansa,
Kaya pumunta siya upang magbigay galang at bilang regalo upang ipakita ang kanilang pagkakaibigan, nag-alok siya ng isang piraso ng orichalum. Nagulat ang lahat nang makita ito dahil hindi ito